guys! Once again, welcome back to my channel and welcome back to Chloe TV. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik dito sa ating munting channel. And of course, bago tayo magsimula sa ating reaction video, maraming salamat sa ating mga solid viewers, supporters na walang sawang sumuporta dito sa ating channel at syempre dito na rin sa ating Team Kalingap. So ito na nga yung reaction video natin sa araw na to. And kung nakikita nyo po ang ating thumbnail, at syempre dyan na rin sa ating gilid, no, yung pictures natin dyan. So, hala, bakit umabot sa ganito? Jomcar fans, sobrang nag-alala. No, yan po yung thumbnail natin ngayon kasi marami ang naguguluhan, marami tayong nakikitang mga haka-haka sa ating mga Jomcar fans kung ano nga ba talaga ang totoong status ng Jomcar. So marami talaga ang napatanong kung talagang seryoso ba daw itong si Papa Joms sa kanyang baby Carla. Sa nakaraang upload kasi natin, may nag-comment nga po doon sa ating video at dito nga po talagang tinanong tayo ni Ma'am kung totoo ba daw itong si Papa Joms sa kanyang nararamdaman para kay Carla. So, grabe no, walang katapusang pagdududa yung ating ibang fans, yung ating ibang solid Jomcar fans. Well, karapatan naman nila yun. So, yan po ay ating bibigyan ng reaction mamaya. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, baka meron pa sa inyo ang hindi nakapag-subscribe dito sa ating munting channel. Please don't forget to hit the subscribe button. Isama nyo na rin po ang notification bell para every time mag-a-upload po tayo ng panibagong reaction video, updated po kayo. At higit sa lahat, huwag din natin kalimutan, palaging suportahan ang pinakaama ng Kalingap, si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, si Kalingap Prab, at syempre si Jack Matubang. Suportahanin po natin ang ating K-Boys, Kalingap Partners at ang ating mga charity vlogger sa Pilipinas. At syempre guys, ang aking mga kasamang Kalingap reactors, especially na rin po ang Karepa, suportahanin po natin sila guys. No, balik po tayo dito sa ating reaction video. Actually, meron pa akong guide dito, no, kung ano yung masasabihin ko. Kasi parang at least meron tayong guide para hindi tayo mapupunta kung saan-saan. Nakikita ko naman, the way niya in-express yung intro ng tanong niya, talagang masasabi kong, itong tao na to, solid Jomcar fans itong tao na to. No, yung tipong nag-alala siya para kay Carla, kumbaga parang siyang sa isang nanay na nag-alala para sa kanyang anak. And dito nga rin po, lilinawin lang po natin na wala po tayong ginakampihan. No, ito yung opinion ko lamang din po. And I know naman itong si ate na nagtanong is opinion lang din naman niya ito. At siguro na-curious siya at gusto niyang malaman. So ngayon ay syempre bibigyan din natin ng opinion o reaction yung tanong ni ate. Para malaman nyo guys, ito yung tanong ni ate. Sir Chloe, ask lang po kita. Sa palagay mo ba totoo ba si Jomar kay Carla? Para kasi parang duda ako kay Jomar kasi harap-harapang may ka-text siya, tinatago pa niya kay Carla. Parang totoo nga na may girlfriend si Jomar, tinatago lang niya siguro, pero di bali, malalaman din natin ang totoo. Walang lihim na di mabubunyag. The truth will always prevail. Tanong ko lang po, sir, love, see you. So, yan po yung tanong ni ma'am, guys. No? So, alam naman natin, makikita ko talaga, mapifeel ko na concern lang po siya. So, siya po yung solid Jomcar fans. At dahil na rin siguro naguguluhan siya, kaya nagtanong siya. So, ito na po guys yung opinion natin. Ito na po yung reaction natin. Disclaimer lang po, hindi tayo nagmamagaling. So, ito yung opinion ko lang din naman. So, ito yung sagot natin dyan. No? Sa palagay mo ba totoo si Jomar kay Carla? Sa nakikita ko naman, no, bilang isang lalaki, lahat naman ang pinapakita ni Jomar bilang isang lalaki at dumaan din po ako sa ganyang sitwasyon, masasabi ko na same naman yung mga nakikita ko sa kanya. No, yung effort, yung pagbibigay ng regalo, pagbibigay ng oras, no, parang yung experience ko, nakikita ko rin na yun din yung experience niya. No, parang para sa akin kaya nasasabi kong totoo si Papa Joms kasi kung ano yung na-experience ko, yun din yung nakikita ko sa kanya.
And hindi naman lahat ng lalaki, guys, no? Hindi pare-pareho po yung mga lalaki. May mga ibang lalaki na hindi expressive, no? Hindi sila gustong palagi nilang pinapakita yung totoong nararamdaman nila. No, hindi sila ganoon ka-expressive sa kanilang feelings, especially sa public, di ba? And marami ding mga lalaki na mas pipiliin nilang i-private yung relasyon nila. Kaya siguro ang iba na misinterpret nila si Papa Jones, no, kasi iba-iba po yung mga lalaki, hindi naman po pare-pareho. May iba napaka-sweet sa public, pero pagdating sa private, yung sila na lang walang kapaki-paki. Yung iba naman baliktad, no? Sa public walang kapaki-paki, pero sa private talagang napaka-close nila sa isa't isa. So makikita ko talaga yung sarili ko sa ganyang sitwasyon kasi more on private ako. Ayaw kong pinapakita dyan sa ibang tao yung totoong pagmamahal ko, yung totoong pag-care ko sa partner ko. So, maaaring ganon din si Papa Jones na hindi naman sa lahat ng panahon na dapat ipakita niya yung totoong pagmamahal niya kay Carla. No? So, yun ay opinion ko lang. And dito sa sinabi mong harap-harapang may ka-text, no? Para sa akin, baka mas priority talaga ni Papa Jones yung ka-text niya at that moment, no? No, baka nagkataon lang na napaka-importante talaga yung pagte-text niya. No, baka family matters or baka business matters. So, di natin alam kung ano yung dahilan talaga kung bakit sobrang busy niya nung mga oras na yon. No, di naman porket jowa mo or nililigawan mo, wala nang karapatan. Wala ka nang karapatan i-text yung pamilya mo, i-text yung barkada mo kasi nga nandyan yung jowa mo, di ba? So parang masasabi natin napaka-selfish naman natin na pagbabawalan natin yung isang tao na wag mong gawin to kasi nandito ako. Dapat yung focus mo is sa akin lang. So parang ang pangit naman, no? Parang napaka-selfish kung yun yung gusto mo sa isang tao. So natural lang po na minsan kahit magkasama kayo, may ka-text siya or may ka-text ako. So yun lang, respect lang. Kasi kahit nandiyan na kayo sa ganyang sitwasyon, panatilihin pa rin nyo yung respeto. At saka sa nakikita ko sa live ni Carla, kasi tiningnan ko yung live ni Carla and nakapag-react pa tayo ng last reaction video natin about po yun sa live ni Carla, tinutulungan naman ni Papa Jones itong si Carla, basahin yung mga nagpapa-shoutout. So hindi talaga natin masasabi na whole live ni Carla na nagtitext lang itong si Papa Jones. No, tulad ng sinabi natin, baka napaka-importante talaga nung time na yon, nung moment na yon. So, wag natin agad husgahan si Papa Jones. Hindi naman sa lahat ng panahon maging basihan na lang po natin yung mga nakikita natin, no? So, hindi natin alam kung ano yung totoo, di ba? Malay natin, sweet pala talaga sila sa isa't isa, sa likod ng camera, sa likod ng ipinapakita nila sa serye, baka mas sweet pa silang dalawa. Kasi hindi naman natin sila nakikita oras-oras, minuto-minuto, di ba? So, huwag natin agad husgahan yung nakikita natin. At kung darating man yung panahon na malalaman natin na niluloko lang pala tayo ni Papa Jones, niluloko lang pala niya si Carla, niluloko lang pala yung mga Jungkal fans, tulad ng sinabi mo, the truth will always prevail. Nandiyan na yan na masasaktan si Carla, masasaktan yung mga nagmamahal kay Carla, mga nagmamahal sa Jungkal. Pero pagkatapos niyan, tuloy pa rin naman ang buhay. Ganun lang kasimple. Tuloy pa rin ang buhay natin. When it comes sa tinatawag na pag-ibig, talagang masasaktan po tayo. Dadanas po tayong lahat na masasaktan. Kasi walang perpektong pag-ibig po talaga. Walang perpektong pagmamahalan. Talagang dadaan tayo sa mga pagsubok. Sabi nga nila, hindi natututo ang isang tao sa pagmamahal, sa pag-ibig kung hindi makaranas masaktan. But the bottom line, tuloy pa rin naman ang buhay, tuloy ang buhay nilang dalawa, tuloy ang buhay natin bilang nagtaga-suporta. So, isa lang naman din ang pinapanalangin natin, yung magkatuluyan sila. Pero kung hindi man sila magkatuluyan, tanggapin po natin sa yung mga Jungkal fans natin, matuto po tayong tumanggap, no? Matuto po tayong tumanggap sa pagkatalo. So hindi naman sa lahat ng panahon yung gusto natin talaga ay mangyayari.
So, yun lang ang magagawa natin sa pagsuporta dito sa Jomcar. Kung ano man yung mangyayari sa kanilang dalawa, tuloy pa rin yung buhay nila, tuloy pa rin yung buhay natin. So, walang mawawala. Para sa akin, that's my opinion and interpretasyon base na rin sa kanilang kilos na nakikita natin sa kanila, no? So, ayun lang guys. Uulitin ko, hindi ko sinasabi na 100% tama ako. Hindi ko rin sinasabi na 100% mali ka, no? Mali yung mga haka-haka mo. Pero sabi din nila minsan, ang ating mga hinala ay minsan nagkakatotoo. So, hindi natin alam kung ano man yung totoo talaga. Sabi mo nga sa text mo, sa chat mo, na the truth will always prevail. At hanggang dito na lang muna guys ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kayo ba kayo yung tatanungin ko? Ano ba ang mga opinion nyo patungkol dito sa topic natin ngayon? I-comment nyo po dyan ang yung suggestion, opinion, reaction patungkol dito sa ating video. Muli po guys, baka nakalimutan yung mag-like and share sa ating video ngayon. Huwag kalimutan. At syempre mag-subscribe na rin po. Ito nga po pala si Chloe TV. Marami pong salamat.